Focus muna tayo sa pagtulong ngayon. Huwag niyo akong kausapin at nai-stress na talaga ako. Iisa pa lang ang aking nabigyan ng wheelchair. Mayroon pang, ano to? Nga ba pala ng Just dito ni, ni Uncle Jim. Okay, play na. Wala ho tayong pakialam sa mga interview nila. Kung sino man ini-interview nila, hindi ko yan concern. Ano yan, pinipilit lang i-divert ng MGFG Group yung katotohanan na si Makagago ay nag-endorse ng peking abogado, peking law firm para manloko ng mga Pilipino. Yun ho. Yung mga interview na yan, interview yung katarantaduhan lang yan, diversionary tactic lang niya yan. Feeling strong na hindi naman strong dahil uhuging vlogger yan. Finish. Pero ngayon, sa atin naman, yung issue na yan, yung issue ni Susan Yance, issue ni Makagago, hindi ho yan mawawala. Pero ngayong araw na to, katulad ng pinangako ko, sabi, the case was dismissed, ay isa lang yon. Isa lang yon, napakarami pa. Oo. Isa lang yon. Yung na-dismiss na yon, yun lang yung pinost niya na ako ay convict. Teka, Kulaong, nagkakalimutan tayo. Ikaw ang nagda-diversionary tactic eh. 'Di ba? Ikaw gumagawa ng diversionary tactic kasi ito, maliwanag to, may ini-interview na nabudol mo. May ini-interview na nagsasalita na nagagalit sa iyo kasi in-scam mo, sinwindler mo. 'Di ba? Si Nay Karen Whitmore. Pero diyan sa sinasabi mong peking abogado, nakasabwat si MG sa pambubudol sa mga OFW, wala kang maipakita kahit isa na sinabi nila na nabudol sila ni Susan Yance at nabudol sila ni Makagago. Para ikaw gumagawa ng diversionary tactic, Kulaong. Parang napapansin ko. Ikaw ang gumawa ng diversionary tactic. Hindi si MG. Hindi si Susan Yance o si Sabi. Alam niyo nung nakaraan, yung mga inilabas nito, pangalan ng mga pamilya daw ni Sabi, pati lolo't lola, nanay at tatay, kinuwento, inilabas yung Putya, pag ito talaga, sabi ko sa inyo, bigla na lang dinampot, biglang may kaso. Sasabihin yan, alam niyo kung ano sasabihin yan? Ginigipit lang po ako dahil sa aking pagtulong. Yun lang yun, isa pa lang yun. Marami pa ho siyang kaso, huwag kayong mag-alala. Yung na-dismiss ho, isa lang yun. Isa lang yun. Ba? Full tank na ba? Okay, very good. Let's go. Ilagay mo mamaya dyan G25 kilos man tigatahan. May isang sakot. Okay. Tapos gumatang katik mo. Sanga kauton nga, J. Payless. So yun. Ito, paalis na kami. At Hindi na naman nagsisikat, mamaya pagbalik, importante lang yung lakad ko. May nagpapapicture pa. Ayaw magpa-picture ni So, Kulaong. ako yung papunta ng Rojas. Wala na naman seatbelt, Hindi ka nga nagdadrive, pero nasa unahan ka, obligado ka mag-seatbelt. Yari ka na naman yan sa LTO. Bella. At kung saan may napili ako, nagpa-scout kasi ako. Sinabing scout, hanap kayo nung talagang nangangailangan ng tulong. Yung tipong walang pag-asa, bigyan natin ng pag-asa. Grabe na mamanlait. Yung walang pag-asa, bibigyan ng pag-asa. Parang kapag binigyan ka ni Kulaong, yung naghihingalo ka na, darating siya, mabubuhay ka pa, no? Parang ganun andito yata yun, yung sinabi niya. Yung tungkol doon sa pamilya ni Ito ba yun?
Dami kasing video ni Kulaong eh. Tignan ko nga to. Ilabas na sila, Norman. Ikaw mali. Hindi yung taong kumuha sa pagkakakilanlan nila. Ito yung salitang malakas sa kanya. Prima facie evidence. Yan na. Oh, Ito. di ba? Di naman lait yun. Totoo naman sinasabi nila sa'yo, ay, sino ba yun? Di mo pala kilala eh. Eh, hindi rin lait itong ginagawa ko. Totoo rin yung sinasabi ko. Kung sino-sinong titi kinain niya. Nung nabuntis siya, pinasalo niya sa bonjing. Oh. Di ba? Alam mo, it takes a monster to kill a monster. Eh, kung walang iya kayo, mas walang iya ako. Di ba? Oh, yan ang sinasabi ko sa iyo eh. At least ako nagsasalita. Eh, paano kung gumawa ako ng troll? At ibisto ko lahat yan. Ipaglalabas ko yung mga lalaking gusto mo? Pero hindi ko nga gawain yun eh. Tama na ako. Hindi ako katulad nyo. Nagagamit ng troll para manira. Hindi ako gumagamit ng troll. Pag galit ako, ako lang. Ako lang. Hindi ako gumagamit ng dirty trick na katulad ng ginagawa nyo. Paniwalaan ako hindi ng tao, wala akong pakialam. Bakit? Kasi ito ako eh. Yun yun. Di ba? Sabi niya, walang maniniwala sa yung hampas lupang patay gutom ka. Ba? At least yung hampas lupang patay gutom, naging pandemic hero. Yung hampas lupang patay gutom, nakapagpakain ng halos kalahati ng Pilipinas. At least yung sinasabi mong hampas lupang patay gutom, nagbigay ng libreng salamin sa mata sa halos milyong-milyong Pilipino. Di ba? Okay na ako maging hampas lupang patay gutom. Eh ikaw, ano nagawa mo? Kumain ng iba't ibang klaseng lalaki. Sa sobrang daming pumasok dyan sa mo, nung nabuntis ka, ipinasalo mo sa bonjing. Di ba? Oh. Di ba? Tama mali? Ayun, naman pala. Tama naman pala. Oh. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. O, Kininam, hindi mo ko kaya. Bakit? Kilala ko pagkatao mo, mangangain ka ng eh. Kilala ko pagkatao mo, dati. Di ba? Di ba? Oh, sinasabi ko sa'yo. Gusto ko, kwento ko pa lahat ng pangalan ng lalaking tumira sa'yo eh. Pati yung naka-virgin sa'yo. Gusto mo? Oh, ano? Hirit ka pa? Gusto mo gumawa ako ng ibang account? Ilabas ko yung pangalan mo doon? Ha? At nandun lahat ng mga lalaking pumila sa'yo? Gusto mo? Pero hindi kasi ako kasing gagong katulad nyo. Oo. Hindi ako kasing katarantado o kasing gago o kasing kawalang ya o kasing demonyong katulad nyo. Nagagamit ng kung sino-sinong account para masira ang tao. Hindi ako ganon. Ako, paniwalaan ako hindi ng viewers ko. It doesn't really matter for me. Yes. Wala akong pake. Maniwala sila sa hindi ko pakialam yun. Di ba? Pero ikaw, bago ka magsalita, disgrasyada ka, siguraduhin mo dapat na malinis ka. Kilala kita, marami kang kinain, nung nabuntis ka, pinasala mo sa bonjing. O basta ito, hindi tayo lalayo sa topic, no? Yung topic lagi natin, ito, iset aside natin itong sinabi ko. Ang topic natin, itong si Makagago, kasi naglalabasan ngayon yung mga message na siya pala ang talagang mastermind. Oo, ng lahat. Yun yun. Ngayon, dito, ang binabanatan ko rito ay isang babaeng napakawala na disgrasyadang babae na mangangain ng sa sobrang daming na pumasok sa kanyang nabuntis, ipinasalo sa bonjing. Kung sino yung babaeng yun, ayon sa akin bubuwit, hulaan nyo na lang. Eh, ayokong pangalanan, baka ma-libel tayo. Abay, napakarami yung sinabi sa akin masama.
Ako daw ay patay gutom, ako daw ay hampas lupa, ako daw ay pulubi, bla bla bla. O hindi na bali, ako yung hampas lupa, patay gutom. Ang importante, napakain ko kalahati ng Pilipinas, halos, nung panahon ng pandemic. Oh, yung isang hampas lupang patay gutom na katulad ko, ay may naging pandemic hero. Oh, nakatulong ako sa mga mamaya. Self-proclaimed pandemic hero. Hindi ka naman tinawag na pandemic hero ng mga tao eh. Self-proclaimed ka na pandemic hero. Saka isa pa, kaya ka natawag na pandemic hero noon kasi nga akala ng taong bayan tunay ang pagtulong mo, na malinis ang hangarin mo sa pagtulong. 'Di ba? Alam niyo po sa sama ng bunganga nitong si Kulaong, ako ang nangangamba para sa kanyang kaligtasan. Alam niyo hindi si MG, hindi pamilya ni MG, hindi tayo gagawa niyan, hindi tayo. Hindi mga kahombre. Alam niyo kung sino? Yung makakapanood kay Kulaong na may tililing din. Tapos aabangan si Kulaong, no? Yan ang tingin ko na gagawa niyan. Kasi tayo hindi, ang gusto natin due process eh. Pero ang naiisip ko, darating ang araw si Kulaong bigla na lang titimbwang yan dahil sa kanyang sama ng bunganga. Napakabasto sa mga kababaihan eh. Meron pong mga tao na galit sa mga basto sa babae. Ako, alam nyo, ay nako, swerte pa rin talaga si Kulaong at ang mga nakakatapat niya, hindi marahas na tao. Hindi yung mga tao na kapag nabuisit, nakapag-iisip ng hindi tama. 'Di ba? Nakakagigil, 'di ba, Ate Prinsesang Palaboy? Ano tayo tayo gusto natin due process eh. Pero itong si Kulaong parang ayaw niya naman ng due process sa buhay niya. Parang ibang proseso gusto nitong tahakin no? Alam niyo po, ang dami kasing nagko-comment sa akin kanina. Siguro alam niyo naman yun, dami nagko-comment sa akin kanina. Patungkol dito sa ginawa na ito ni Kulaong. Ngayon kasi, ang pinupunto dito ng ating mga manonood, ng mga nagko-comment kanina, si Kuya Gary Caba ba yun? Dito daw po, eto pong sa video na ito, parang dito daw po nagsimula. Ito, katulad nito, alam naman nating lahat 'di ba? Kung sino pinapatungkulan ni Kulaong. Pero ako hindi ako naniniwala doon. Alam kong hindi totoo 'yun. Alam ko 'yun ano na lang ni Kulaong 'yun, defense mechanism na lang 'yun para magmukhang meron siyang kredibilidad sa kanya inilalabas. Kasi alam niyo, Kulaong, kung totoo yung mga pinagsasabi mo, binanggit mo na sana pangalan. Pero 'di ba? Hindi niya mabanggit ang pangalan kasi nga hindi niya alam kung totoo 'yun o hindi. O kaya alam niyang iniimbento niya lang. Kaya naggawa lang siya ng kwentong ganun para pag-isipan natin na ang sinasabihan ni Kulaong ay etong may bahay ni MG. Kasi dito, katulad nga po dito, ayan, nilakihan ko. Dito po sa comment na yan, makikita nyo yung mga word na gusgusin, hampas lupang, patay gutom. Kwento mo sa pagong, yan ang nakalagay dyan. Hindi lang yan, marami. May mga ano pa dito Mayroon pang mga ibang comment dito Ito, dapat authentic. Ito pong si Reality Quest Beron, isa daw po ito sa mga Lopez. May karapatan tong gumawa ng ganitong mga pangtatarantado dun kay Kulaong kasi nga 'di ba? Etong si Kulaong, sinabihan niya na pag-uuntugin daw niya, pagsasasampalin daw niya etong mga in-laws nitong si
Kulaong. In-laws ni MG, sinabi ni Kulaong. Ah, kaya tayo, syempre, ako, ayoko nang ginaganon ang ating mga kababaihan. Hindi ko naman sila kaano-ano, hindi ko sila kilala, pero yung ginagawa nitong si Kulaong na pambabasto sa mga kababaihan, talagang nakakaano ng loob. Kasi ako hindi ko kayang sabihin yan sa kahit sinong babae. Kahit sinong babae pa na makagalit ko o makaaway ko, hindi ko pagsasalitaan ng ganyan. So yun yung isa sa mga words dito na nakita natin. Siguro may nagsumbong kay Kulaong na nag-comment yung partner ni MG, asawa ni MG, sa dito, siguro in-screenshot, talagang ganun ang sinabi kasi ni dito, ni Joanna. Ayan. Oh, yun talaga nakalagay. Gusgusin ng paslupang patay gutom 1 day ago. Kahapon lang naman naggaganyan si Kulaong eh. 'Di ba? O eto pa. O hampas lupang patay gutom. O parang galit na galit si Kulaong kasi nasasabihan siya ang hampas lupang patay gutom. O ayan o, unggoy talaga kasi hampas lupa. Kaya siguro gumawa ng issue si Kulaong ng ganun. O eto, authentic ang FP mo eh. Wala yan kay Norman, puro fake, patay gutom na hampas lupa eh. Yan po yung mga comment diyan. Ngayon, syempre, 'di ba, may mga magagalit diyan na kay Kulaong, yung mga ayaw na binabastos ang kahit sinong babae. Kaya nga sa akin sabi ko nga parang walang nanay si Kulaong na kinukwento niya na nadisgrasyada ni Ferdinand Marcos Sr. Yun dun sa isa niyang kwento. Doon naman sa kwento ni Nanang Reme, kinuwento ni Nanang Reme, nagkatitiga, doon kay kaya FLM for Filipinos ko napanood, parang kinuwento ni Nanang Reme, nagkatitigan daw sila ni Pacifico Marcos sa may Malate. Sa may Malate ba? O basta Ermita, parang ganyan. Nagkatitigan daw silang ganyan, tapos kain laban na daw. At ang naging resulta daw ay si Kulaong. Yan, katulad niyan. O eto, good morning sa lahat except sa patay gutom na hampas lupang pangit. Pikon na pikon si Kulaong pala pag nasabihan ng hampas lupang patay gutom. Pero namamalimos naman sa namamalimos naman sa FB. Eto, katulad nito. Alam mo, sa totoo lang, babaeng disgrasyada, yung buong lahi mo, pwede ko ipasampal sa mga bata ko. Oy, sasampalin lang kayo isa-isa sa pagmumuka. Pwede kong gawin yon. Pero hindi ko gagawin. Diba? Pero pikon na pikon si Kulaong Tawagin mo nga lang Norman yan galit na yan. Tawagin mo lang Boss Norman yan. Comment ka lang sa kanya, Boss Norman, galit na galit yan Kasi ayaw niya nga matawag na Norman. Yan ang ni Kulaong dyan. Kita nyo, nakakarinde, di ba? Nakakabwisit yung kanyang mga ginagawa. Kasi nga, si Kulaong ay talaga to. Talagang pusakal na tao to. Wala tong pake kung babae ka o lalaki ka. Ganyan kasama ang bunganga niyan. Ganyang kasama ang tao na yan. Kaya po doon sa sa mga napipikon dito sa ginagawa ni Kulaong. Nako abaan nyo ang pasensya nyo kasi talagang tong si Kulaong mang-iinis talaga to. Talagang aanuhin ka niyan. Talagang tatarantaduhin ka niya ng tatarantaduhin.
Para ano, para makipong ka at sumagot ka. Para sumagot ka at ikaw ay kumbaga mahulog ka sa patibong niya. Yun ang ano niyan. Hinahanap ko yung teka, dito na tayo kay Food Genius. Buti bumalik na yung isang FB page ni Food Genius. Friends of Food. Ayun. Teka, basa muna tayo comment. Boss Mac, ang lala ng bunganga ni Kulaong. Perez Junel. Yun nga po, ganyan nga po yan eh. Ate Princess ng Palaboy, lalo ako nang gigigil na makulong na yang Kimpi na kabayong yan. Wala talagang paggalang sa mga babae. Sa bagay, Nanang Remy nga niya, kayang bastusin ibang tao pa ba? Yun nga eh. Earthlings, Boss Max, si Kulaong din naaabuti ng pagtanda yan sa dami na nakakapanood ng live niyan. At sa daming may galit yan, sigurado, meron uupak yan. Earthlings, totoo. Miko, sana lahat ng sinasabi niya gawin sa kanya kapag nasa kulungan na siya. Ay, naku, may pambili ng pom-poms na ngayon ko lang nakita. Nakatingin kasi ako sa FB. Ayan. Prinsesang Palaboy, thank you sa pambili ng pom-poms. Marami-raming pom-poms yan. Thank you. Salamat po. Okay. Hello, bilis ng mata mo talaga. Hello sa'yo. Yes, kakagising ko lang at nanood ako video ni MG kanina. Okay, Ate Michelle, yung naghihingalo ka, tas dumating si Kulaong, baka mas matuluyan ka na lang bigla. Asan kaya kaluluwa nito? Naging abo na ata. Thank you for sharing your blessings. Thank you po. Ayan, si Ate Virgie, nagdadrive, nasa biyahe. Ayan. Okay, Ate Michelle, ayan, thank you. Okay, Molex, kung may hindi siya broke, I bet gagawin niya ang lahat ng dirty tricks. Lakas ng delusion. Erwin Neo, kahit hindi ka marunong magmura, talagang mapapamura ka sa kauni Kulaong. Sarap paputukin ang muka sa suntok. Lakas pa din talaga ng loob, mambudol. Ate Michelle, yung kwento ni Kulaong sobrang pamilyar. Ano nga ulit yung kwento mo, Kulaong, kung paano ka nabuo? Sarili mong kwento yan eh. Kuya Henry, walang hiyang bunganga yan. Sarap sapakan ng dulo ng machine gun tapos kalabitin mo hanggang maubos 1,000 rounds. Ay nako. Gawing basahan na yan. Kade in red. Okay, Mary Grace, Sara, napakabastos ng bunganga ni Kulaong. Sana makulong na yan. Sana nga po. Okay, Norhana, overtime ata ngayong gabi, Boss Mac. Hindi naman. Maaga pa naman po. Kuya Henry, marami kaming ganyan dito sa bahay. Pahiram ko sa'yo kahit 2. Talaga ba? Ate Prinsesang Palaboy, hello din sa lahat ng nag-hi sa akin. Big Mama, sobrang bastos ng bunganga. Makapanglait, kala mo naman naliligo. Kadiri ka, Kulaong. Ate Prinsesang Palaboy, yes, pero sa isang banda, okay din na okay, uli sa galit si Kulaong kasi nag-imbento na naman siya ng mga kwento na kadema-demanda. Tama. Kapatid ni Joanna, si Beron, sabi ni Ate Miss Bulabog. Yun nga po, isa nga daw po siya sa mga Lopez. Okay, Kuya Henry, ako din di naniniwala, nakasubaybay ako kay MG since then, kaya alam ko kwento niya at asawa niya. Kaya kahit di magbanggit ng pangalan, alam ko na kung sino ang ginagawa niya ng kwento, baho ng bunganga niya. Tama po. Wala namang, alam niyo si Kulaong na wala na rin ng tapang. Bakit? Hindi na siya makapagsalita ngayon ng pangalan. Kasi nga natagtad na siya ng kaso eh.
Oh, wang-wang nga lang, boss, parang hihimatay na si Kulaong eh. Oo, totoo yan, Kicks. Thomas Carnine, Bawsi na dapat yan si Kulaong. Oo, yun. Baka pwedeng idagdag yan sa kaso, no? Bawsi.